Taho! Taho kayo dyan! Bili na ho kayo, mainit pa! Mas mainit pa sa ulo ng mga nanay nyo! Taho! Bili na po kayo! Apo, maigipay ako naman na magpadyak dyan. Baka nangangalay ka na. Eh, kayang-kaya ko po tulo. Sanay naman na po ako. Ay, naku kang bata ka. Hindi ka pa ba napapagod? Maya-maya ay may pasok ka pa. Magluluto ka pa ng paninda mo sa eskwelahan. Si Lola na raw po ang bahala dun, Lolo. Mas maigi na ho itong ako nagpapadyak kesa naman sumakit na naman yan tuhod ninyo. Sabi ko nga sa inyo, ako na lang po sana maglalako nito eh. Kaya ko naman po mag-isa. Ay, nako, hindi pwede. Kahit pa ako'y uugod-ugod na, sasamahan pa rin kita. Mahirap na. Sa dami ng mga adik at luko-luko dito ay baka mamaya ay mapagtripang ka pa. Mag-aalala lamang kami ng lola mo. At kapag nakita ka ng nanay mo, ano na naman lamang ang sasabihin noon? Alam mo namang hanggang sa ngayon ay nanggagalaiti pa rin siya sa amin. Pakiwari niya ay kalaban niya kami magmula nung kupkuping ka namin mag-asawa. Ay, buti pa nga po kayo eh. Mahal niyo ako ni Lola. Samantalang sina nanay at tatay, ewan ko ba? Minsan ho, naiisip ko kung anong klaseng buhay kaya meron ako at ang mga kapatid ko kung maayos ang pamilyang kinamulatan namin. Siguro naman, hindi kailangan umabot sa ganito. Kung bakit kasi nag-anak sila na nag-anak tapos hindi naman pala nila kayang... Ay! Basta kahit anong mangyari, huwag kang susuko sa buhay. Patunayan mo sa sarili mo na maaabot mo ang pangarap mo. Matalino ka't masipag kaya sigurado ako na may magandang plano ang Diyos para sa'yo. Taho! Taho kayo dyan! May 10 at 20! Taon 2006. Quezon. Ang bawat patak ng arnibal ay parang pawis na sumisimbolo sa hirap ng buhay. Madali itong malusaw kapag hindi naubos kaagad. Parang isang pangarap ng isang anak o ng mga batang pinagkaitan ng responsableng mga magulang. Pero sabi nga nila, hindi tayo susubukin ng pagkakataon kung hindi naman natin kaya. Ay, salamat na ubos din. Uwi na ho tayo, Lolo. Siguradong hinihintay na tayo ni Lola Linda. Biglang napatingin si Amy sa noon ay papalapit na mag-anak. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit nung mga oras na yon. Kitang-kita niya kung gaano kalayo ang estado ng buhay na meron ang mga yon kumpara sa nakamulatan niyang buhay at pamilya. Higit sa lahat, maliban sa karangyaan ay ang malasakit at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ayos ka lang ba, Apo? Parang ang lalim na naman ang iniisip mo. Namimiss mo na naman bang mga kapatid mo? Pasensya na po. Namimiss ko po talaga sila, Lolo. Tingnan niyo po yung pamilyang yan, Lo. Ang saya-saya po nilang tingnan. Sana lahat ganyan kaswerte sa mga magulang. Ay. Bakit hindi ka umuwi sa inyo? Baka sakaling humupa na ang galit ng nanay mo para din makita mo ang lagay nila doon. Opo, may plano naman po akong pumunta para magbigay ng panggastos. Nag-iipon lang po muna ako kaya nga po ginagalingan ko sa pagtitinda ng taho eh. Kaya lang po, iniisip ko kung ano magiging reaksyon ni nanay. Napabuntong hininga na lamang si Amy nung mga sandaling yun. Naalala niya ang gabi na kailanman ay hindi niya makakalimutan bago siya napunta sa puder ng mag-asawang sina Lola Linda at Lolo Mikoy. Ano? Wala ka na ba talagang planong umuwi at kumustahin ang kalagayan namin dito? Kung kumakain pa ba ang mga anak mo o humihinga pa kami? Hindi ka man lamang ba magpapadala ng pera? Wala na kami makain, Henry! Ano ba magagawa ko? Wala nga akong pera. Hindi nga ako makauwi, di ba? Kasi wala akong pamasahe. Naiiya na nga rin ako sa mga kasamahan ko dito sa barracks namin eh. Buti nga at pinapakain pa nila ako. Wala naman ako magawa dahil hindi ko pa rin mailakad tumpa ako mula nung naaksidente ako. Ay, hindi ko naman ginustong mangyari ito. Alam kong nahihirapan ka na pero bahala ka na munang dumiskarte dyan. Kapag magaling na ako at makakapagtrabaho na, magpapadala naman ako sa inyo kaagad. Pangako yan. Ay, nako, lobat na pala ako. Sige na, babalitaan na lang kita.
Huwag ka nang tumawag dito. Hiniram ko lamang itong cellphone sa kasamahan ko. Henry, sandali! Buisit! Ang dami-daming dahilan. At nagawa niya pa talaga akong patayan ng tawag. Ano ipapakain ko sa mga anak mo? Talaga bang hanggang sa ganito na lamang ang buhay namin? Ay nako! Si Amy naman sa halip na makatulong na puros pag-aaral pa rin ang inaatupag. Anong oras na hindi pa rin umuwi? Wala talagang pakinabang ang babaeng yun, oo. Nay, ang sakit ng tiyan ko. Nagugutom na po kami. Wala tayong pagkain. At saka kung nagugutom ka, mas nagugutom na rin ako. Ang mabuti pa'y matulog na lang muna kayo at huwag niyo akong iiyakan, makakatikim kayo sa akin. Gigisingin ko na lamang kayo kapag may pagkain na. Sige na. Ay. Bit-bit ang isang supot na may lamang ilang piraso ng tinapay. Naririnig ni Amy ang boses ng kanyang ina na si Winnie habang naglalakad papasok sa kanilang tarangkahan. Natitiyak niya na mainit na naman ang ulo noon, kaya naman patakbo na siyang pumasok sa kanilang bahay. Nay, nandito na po ako. Mano po? Oh, bakit ka umiiyak? Ay, heto, may dala akong tinapay. Tinapay? Maghapon kaming wala makain tapos magdadala ka ng... Ay, ito na lang po ang nakayanan kong bilhin at iuwi ngayon, Nay. May biglang ambagan kasi sa klase namin kanina. Salamat, Ate Amy, ha. Halina kayo, kain na tayo. Ito, hati-hati tayo. Mikmik. Yan, hati din kayo dyan, ha. Ang sarap, ate. Nay, sa inyo na lang po itong tira nila. Mabubusog ba ako dyan? Kahit man lang sana isang kape binilhan mo ako. Ay, siya nga pala. Nakausap ko ang tatay mo. Hindi pa rin daw siya makapagtrabaho. Hayop na yon, hindi talaga maaasahan kahit kailan. Halos mahigit 1 taon na po siya ron. Imposible naman pong tatagal siya sa barracks kung hindi naman siya makapagtrabaho. Pakakainin ba siya ng mga kasama niya doon ng ganoon katagal? Pakiramdam ko po talaga, Nay. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag na natin problemahin yan. Kung nagsasabi man siya ng totoo o hindi, bahala siya. Huwag lang siya magpapahuli sa akin. Sa ngayon ang kailangan mong gawin, tulungan ako at ang mga kapatid mo. Sabi ko naman sa iyo magtrabaho ka na eh. Maghanap ka na ng mapapasukan. Pwede ka naman ng pumasok bilang kasambahay. Marami akong kilala sa bayan para kahit papano ay makaahon na tayo. Kayang-kaya mo naman na magtrabaho ng pambahay. Nay, hindi po pwede. Paano po ang pag-aaral ko? Pag-aaral? Mamamatay na tayo sa gutom, pag-aaral pa rin na nasa isip mo? Hindi ka ba naaawa sa mga kapatid mo? Nay, konting tiis na lang po sana. Malapit naman na po akong graduate ng high school. Ilang buwan na lang po. Kapag nakatapos po ako at nakapasa ng scholarship sa kolehiyo, hindi naman na po tayo maglalabas ng pera. At pangako po, pagsasabihin ko po ang pag-aaral at pagtatrabaho para makatulong po ako sa inyo, tsaka po sa mga kapatid ko. Gusto ko rin po na mag-aral din sila. Talagang ipinipilit mo pa, ha? Bakit ako? Nabuhay naman ako kahit hindi ako nakapag-aral, ah. Puro ka pag-aaral. Isipin mo kung paano tayo kakain sa araw-araw. Nay, hindi naman po sa nagiging makasarili ako. Lahat naman po ng ginagawa ko para sa atin din naman eh. Mahalaga po ang pag-aaral para... Para ano? Makakain ba yung diploma mo? Tanga, magtrabaho ka para magkapera at kung talagang gusto mong makatulong. Akala mo ba kapag may diploma ka na, yayaman ka na agad? Kalokohan yan. Pumunta ka muna sa tindahan ni Aling Melba. Umutang ka ulit ng bigas at sardinas o kahit itlog para may hapunan tayo. Bilisan mo na't mapakinabangan naman kita. Pautangin pa po kaya tayo ni Aling Melba? Sabi niya po kasi, isasara niya na muna po yung lista natin eh. Nung nakaraan pa po kasi yung naniningil. Eh di dumiskarte ka kung paano. Nag-aaral ka, di ba? Bakit hindi mo gamitin yung kokote mo? Marahan na inilapag ni Amy sa ibabaw ng isang maliit na mesa na yari sa kahoy ang kanyang bag. Pagkatapos ay nagmamadali yung nagpalit ng damit. Ipinagpag niya ang kanyang palda at isinabit yon sa hanger. Gagamitin niya kasi ulit yon kinabukasan. Yung puting blouse naman na uniforme ay itinabi niya muna at plano niyang labhan pagdating niya galing sa tindahan. Napabuntong hininga si Amy nang makita ang mga kapatid na masayang-masaya na sa tinapay na kanilang kinakain.
Pero alam niya hindi sapat yon para maibsan ang gutom na kanilang nararamdaman. Kaya kahit nahihiya na siya kay Aling Melba, naglakas loob pa rin siya na pumunta sa tindahan para mangutang. Aling Melba? Aling Melba? O ano? Nagpadala na ba yung tatay mo? Magbabayad na ba kayo? Aling Melba? Ano po? Wala pong pera na pinadala si tatay eh. O tapos? Anong pinunta mo kung hindi ka pa rin naman pala magbabayad? Pwede po bang mangutang ulit? Wala po kasi talaga kaming hapunan ngayon eh. Tapos, mula po kanina, tinapay lang po ang kinain ng mga kapatid ko. Sige na po, Aling Melba. Pautangin niyo na po ako. Ay, kotang-kota ng pasensya ko ngayong araw, Aimee. Alam mo, naaawa ko sa'yo. Pero sa tingin ko, kailangan ko muna makausap ang nanay mo. Aba, ang liit na nga nitong tindahan ko ay puro utang pa. Paano naman ako kapag nalugi na to? Ang haba-haba na nitong listahan nyo. Oh, ayan, tingnan nyo. Kayo na nga itong nakapuno ng notebook ko eh. Aling Melba, notebook po? Che, pareho lang yan. Sige na, umuwi ka na muna. Sabihin mo sa nanay mo, pumunta siya dito. Hindi yun lagi na lang mukha mo nakikita ko. Ang nanay mo kapag may utang, natututong pumirwi sa bahay. Ay, ang sakit ng ulo ko sa inyo. Umuwi ang dalaga na wala kahit anong dala. Nagtangka pa siyang pumunta sa iba pang tindahan na malapit sa kanila, kaya lamang ay sarado na ang mga yon. Nang makarating siya sa bahay ay lalo lamang uminit ang ulo ni Weni nang makita na walang dalang pagkain si Aimee. Nay, kayo raw po ang pumunta doon, sabi ni Aling Melba. Ay, alam mo kanina pa ako napipikon sa'yo ha? Ikaw ang inuutusan ko tapos ngayon akong papupuntahin mo doon? Nay, ang gusto lang po naman ni Aling Melba ay makausap kayo. Pagbigyan niyo na lang po siya para hindi niya na po isipin na wala na po kayong planong magbayad. Mas maganda rin po kasi na nakikipag-usap tayo ng maayos. Alam mo, kung makapagsalita ka, parang akala mo wala akong isip. Ano, yung ba natututunan mo sa pag-aaral mo? Umastang mayabang? Pwes, tingnan na lang natin kung makakapag-aral ka pa sa gagawin ko. Nasaan na yung gunting? Nay, wag po. Ano pong gagawin niyo? Akin na po yung uniform ko, Nay. Itong mga gamit mo, dapat dito punitin at sunugin. Ayan, yan ang dapat sa mga yan. Wala ka pang nararating na pakayabang mo na at saksakan ng tigas ang ulo mo. Nay, tama na po. Bakit niyo po ginagawa sa akin to? Anong klaseng nanay kayo? Ito na lang po ang meron ako. Ako na nagsusumikap sa kabila ng sitwasyon natin. Bakit yung ibang magulang, mahirap din naman sila pero sinusuportahan nila mga anak nila? Bakit po kayo hindi niyo magawa sa akin yon? Wala kang karapatang sumbatan ako at pagsabihan ako ng kahit na ano. Masyado na malaki ang sakripisyo ko mula nung araw na binuhay kita. Anak lamang kita. Kung hindi ka susunod sa gusto ko, lumayas ka na lang. Total wala ka namang malasakit sa mga kapatid mo eh. Umalis ka na at hayaan mo na lang kaming mamatay sa gutom dito. Ano pa tinitingin mo? Lumayas ka! Wala kang kwenta! Ate, nanay, huwag niyo paalisin si ate. Ate, huwag mo kaming iiwan. Pumasok kayo sa kwarto kung ayaw niyong palayasin ko rin kayo kasama ng ate niyo. Ito ang tandaan mo, Aimee. Hanggang diyan ka na lang. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na sa pagiging ambisyosa mo. Pinapangako ko, kahit anong mangyari, hindi ako tutulad sa inyo. Patutunayan ko na kaya ko at hindi ko kakalimutan ang gabing ito. Umalis si Aimee sa kanilang bahay nung gabing yon. Wala ni isang gamit o kahit piso man lang. Nakisakay lamang siya sa jeep at hindi nagbayad. Maswerteng kakilala niya ang konduktor. Bandang 8:00 ng gabi nang siya ay makarating sa may palengke. Napangiti na lamang ang dalaga nang makita niyang naglalakad si Lolo Mikoy kasama si Lola Linda. Ninong at ninang ang mga yon ng nanay at tatay niya sa kasal. Nagtitinda si Lolo Mikoy ng taho sa labas ng eskwelahan tuwing umaga, kaya madalas sila ay nagkikita.
Akma na sana siyang lalapit sa mga yon nang bigla na lamang ng dilim ang paningin ng dalaga, kasabay ng panlalamig ng katawan at pag-ugong ng kanyang tainga. Sweetie Pie, may nawalan yata ng malay. Ay, Diyos ko, buti na lang at hindi siya nasagasaan. Tara, lapitan natin. Humawak ka sa akin, Sweetie Pie. Madulas masyado itong semento. Baka madapa ka. Miss gising. Naku, wala yatang kasama. Kilala niyo po ba siya? Teka, Sweetie Pie, hindi ba't yung panganay to ni Winnie at ni Henry? Oo nga. Ay, sus Mariosep, tumabi nga kayo at lalong hindi makakahinga ang apo namin. Tabi-sabi, kung makikisisa at hindi naman makakatulong ay lumayo-layo na lamang kayo. Pati tuloy ako hihimatayin sa halo-halo nyo ng amoy. Buti na lang at may dala kong maanghang na pamahid. Baka sakaling mahimasmasan agad siya. Ano ba naman kasing ginagawa niya dito sa bayan? Aba, gabing-gabi na. Kung hindi nga lang tayo naubusan ng gamot ay malamang tulog na tayo ng mga oras na ito. Baka inutusan ni Winnie. Apo, gising. Kaninang umaga lang ay nakita ko pa siyang pumasok sa eskwela. Lola? Ay, salamat naman sa Diyos at nagkamalay ka na. Ano ba nangyari sa'yo? Sa gutom at pagod lang po siguro to, Lola. Hindi po kasi ako kumain kaninang tanghali. Tapos, pagkatapos po ng klase ko kanina, naghugas pa ako sa karinderya dun sa may school. Yung tinapay po na binili ko pa uwi, ipinakain ko po sa mga kapatid ko at kay nanay pagdating ko. Jesus Mariosep, ano ba tinahayaan kang pumasok na nanay mo na walang baon na tanghalian? Ano ka makakapag-aaral na maayos kung kumakalam yan tiyan mo? Paano kung hindi ka namin nakita? Ano bang balita sa nanay at tatay mo? Nasa Maynila raw po si tatay. Mula po kasi nang umalis siya para magtrabaho, isang beses lang po nagpadala ng 1,000 tapos hindi na po naulit. Sabi niya po na disgrasya raw siya at hindi na makapagtrabaho kaya walang-wala po talaga kami. Pinagsasabay ko po mag-aral at umextra kahit 50 o 100 na bayad, okay na po sa akin yun. Pero ang dami po namin Hindi po talaga sasapat yun. Nakarami na ho kaming utang sa tindahan kaya mainit po lagi ang ulo ni nanay at pinalayas niya po ako. Pinipilit niya po kasi akong pumasok bilang kasambahay dito sa bayan Dahil ayaw ko pong pumayag, ginupit niya po yung uniform ko at sinunog niya po ang gamit ko. Alam ko naman pong nahihirapan na siya sa sitwasyon namin pero gusto ko lang naman pong makapagtapos. Gusto ko lang naman pong tuparin ang pangarap ko para sa pamilya namin. Ay, pambihira talaga yung si Wenyo. Siya, sumama ka sa amin ng lola mo. Huwag ka mag-alala. Gagawa natin ang paraan ng pag-aaral mo. At mas mabuti nang nasa amin ka kaysa magpalaboy-laboy ka pa. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Ay, oo nga naman po. Sana'y umuwi na lamang ang tatay mo para naman kahit papaano ay may katuwang siya. Siguro nag-iisip lang din yon. Hindi naman madaling magpakananay sa napakaraming anak. Tapos, paano niya nga naman kayo pakakainin sa araw-araw kung walang sustento mula sa tatay ninyo? Kaya, intindihin mo na lamang muna siya. Tayo na. Umuwi na tayo. Sweetie Pie, pakibitbit na rin ito at ako na lamang ang aalalay kay Amy. Heto apo, mabuti pa uminom ka muna ng tubig nang mahimasmasang ka. Mula nung gabing yon, sina Lola Linda at Lolo Mikoy na ang tumayong mga magulang ni Amy. Hindi nagkaroon ng anak ang mag-asawa, ngunit meron silang pinag-aaral noon at nagtatrabaho na sa Maynila. Samantala, naglakas loob si Amy na bisitahin ang kanyang mga kapatid. Malayo pa, rinig niya na ang ingay na nagmumula sa loob ng kanilang bahay. Nay, anong meron? Kailan pa nagsimula ang pasugalan dito? Nasaan po ang mga kapatid ko? Anong ginagawa mo dito? Ano? Inayawan ka na ba ng mga konsentidor na matatanda? Nandito po ako para kumustahin kayo at ang mga kapatid ko. Akalain mo may pakialam ka pa pala sa amin ng mga kapatid mo, no?
Hindi ko akalain yan. Maayos ng kalagayan nila, kaya nagsasayang ka lang ng oras dito. Umalis ka na. Sandali, ano bang ibig niyong sabihin? Ano pong ginawa niyo? Saan niyo dinala mga kapatid ko? Makulit ka rin talaga, no? Wala na nga sila dito. Pinaampun ko na para naman wala na akong isipin pa. At saka, kesa naman mamatay sila sa gutom, hindi ba? Nay, paanong... Kanino? Saan ko sila makikita? Gusto ko makita mga kapatid ko. Pwede ba wag mo nga akong dramahan, Amy? Ginawa ko lang kung anong tama para sa kanila at wala ka na magagawa pa. Tsaka huwag ka nga umasta na parang may pakialam ka sa mga kapatid mo. Kasalanan mo kung bakit kailangang umabot sa punto na kailangan ko silang ipaampon dahil makasarili ka. Nay, hindi totoo yan. Walang araw na hindi sila sumagi sa isip ko. At sa kabila ng lahat, inaalala ko pa rin kayo. Ba't kailangan niyong isisi sa akin ang lahat? Alam mo, buti pa umalis ka na. Mamalasin pa ako sa sugal sa kadramahan mo eh. Aalis ka ba? Gusto mong kalad ka rin pa kita? Gusto mong makita mga kapatid mo? Hanapin mo. Sige na, umalis ka na. Stormo. Ay, ang tibay mo rin kasi, Weni. Hindi ko kaya yung ginagawa mo. Wala ka man lang ni isang tinira. Alam mo, Amy, mas mabuti pang ang iwanan mo na ton nanay mo. Baka mamaya, ikaw naman ang... Alam mo na. Sira, wala akong anak na saksakan ng tigas ng ulo. Isa pa, alangan naman magpakahirap ako at mabaliw-baliw kung paano ko sila bubuhayin samantalang si Henry, ayun, wala nang paramdam. Baka nakahilata lang yun at nakatingala sa kisame. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan niya pa ang kanyang ina na patuloy lang sa pagbabalasa ng baraha. Wala ba talaga siyang nararamdaman kahit konting konsensya lang sa ginawa niya? Ano ba talagang ginawa niya sa mga kapatid ko? Nasaan na kaya sila? Napapahid na lamang ng luha ang dalaga bago tuluyang tumalikod. Habang nasa biyahe, hindi niya pa rin mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pagdating sa bayan, napatakbo pa siya nang makita ang isang batang lalaki na palakad-lakad. Sorry, akala ko kasi... Ngumiti lamang ang bata at agad na ring umalis. Tumungo na lamang siya sa may sakayan ng tricycle. Ilang minuto pa ang hinintay niya bago tuluyang nakaalis yun. Bandang 7:00 na ng gabi nang siya ay makauwi sa kanilang bahay. Oh, Amy, kumusta ang lakad mo? Nagkausap ba kayo ng maayos ng nanay mo? Kumusta mga kapatid mo? Sa halip na sumagot, mahigpit na yumapos na lamang si Amy sa kanyang lola Minda at humagulhol. Ano ba nangyari? Bakit ka umiiyak? Wala na po sa bahay ang mga kapatid ko. Si nanay lang po ang nadatnan ko at mga kapitbahay namin na nagsusugal. Lola, hindi ko po alam kung nasaan sila. Pambihira naman talaga yan si Weni, oo. Ay, ayaw kong husgahan kung paano siya magpasya, pero sana'y nasa mabuting kalagayan ng mga kapatid mo. Huwag ka masyadong mabahala. Kung sakaling pinaampun niya mga bata, ay di mas mabuti para mabigyan ng atensyon ang mga pangangailangan nila. Sana nga po, Lola. Alam niyo po kung ano ang mas masakit? Yung makita si nanay na parang wala lang. Na parang mas masaya pa siya na hindi niya na kami kasama. Siguro'y dahil na rin sa wala na siyang mapagpilian, kundi ang ipaampun na lamang ang iyong mga kapatid. Mahirap din, lalo na't wala nang paramdam ang tatay mo. Kung ako ang nasa kalagayan niya, gagawin ko rin siguro ang ginawa niya. Mahirap, hindi tayong nasa sitwasyong yon. Ay, huwag ka nang umiyak. Sa gayon, ayusin mo lalo ang pag-aaral mo. Magsumikap ka para sa iyong sarili. Kapag ayos na ang lahat, magkakaroon ka pa ng pagkakataon na hanapin at makita ulit sila. Opo, Lola. Patutunayan ko sa sarili ko at kay nanay na makakapagtapos ako. Hindi ko man alam kung saan magsisimula sa paghahanap sa mga kapatid ko. Pero hindi po ako susuko. Hindi ako titigil na hanapin sila at masiguro na nasa maayos silang kalagayan.
Huwag ka mag-alala, Apo. Malay mo sa araw-araw na pagtitinda natin ng taho ay makita natin sila. Tibayan mo ang loob mo. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Malay mo, mas mapaayos pa ang lagay nila sa ngayon. Huwag mo na masyadong isipin ang nanay at ang tatay mo. Akalain mong may mga magulang talaga na tinatakasan ng responsibilidad nila sa kanilang mga anak, sa pamilya na kanilang binuo. Hindi ba? Hindi naman pala kayang buhayin pero nagawang mag-anak ng marami. Ay, nagsipag-asawa na hindi pa handa, kaya ayan ang nangyayari. Naalala ko tuloy nung magkapit-bahay pa lamang tayo, kaya sila na ikasal dahil ginawan namin ang paraan ng lolo Mikoy mo. Na taon kasi na may kasalang bayan noon. Maging ang pagpapabinyag sa iyo at dun sa sumunod sa iyo, siguro ay nasa 5 taong gulang ka pa lamang noon. Alam mo, hindi naman kailangan maging mapera para maging responsable. Meron nga halos 100 ang anak dyan ay naghihirap din pero nakakaraos dahil nagtutulungan ang mag-asawa na pakainin at pag-aralin ang mga anak nila. Kaya nasa mga magulang ang kapakanan ng mga anak. Kaya sa sitwasyon ni Wenny at Henry, hindi pa sila handang magpakaina at ama. Baka nga nung una akala nila ay gagawa lamang ng bata at pagkatapos iluwal ay tapos na. Ay... Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nakapagtapos ng high school si Amy. Para makaipon, nagsumikap pa siya habang bakasyon. Mayroon na rin siyang sariling pedicab na ginagamit sa pagtitinda ng taho. Taho! Taho! Bili na kayo! Nung mga sandaling yun, 2 bata ang noon ay tumakbo palabas ng kanilang bakuran nang marinig ang sigaw ng tindera ng taho. Agad naman yun sinundan ng kanilang ina. Dahan-dahan lang, baka madapa kayo. Mabasag pa yung tasa na dala ninyo. Naku, ang mga batang to talaga. Pabili po kami, ate. Pwede po palagay dito. Ang kukit nyo naman. O, akin na yung tasa mo. 10 ba o 20? Bigyan mo na lamang sila ng tig-20, Neng. Ayan, punta na kayo sa tatay nyo. Baka matapon, ha? Ang cute naman ho ng kambal ninyo. Namiss ko po tuloy yung mga kapatid ko. May mga kapatid ka pa pala na maliliit din. Ay, teka, nakalimutan ko pala yung wallet ko sa loob ng bahay. Sandali lang, ha? Paabot ko na lang sa asawa ko. Sige po. Taho po kayo dyan. Taho! Bili na po kayo! Samantala, Mahal, pasuyo naman itong bayad sa tindera ng taho. Nasa labas naghihintay. Ihing-ihi na kasi ako eh. ay sige mahal. Oh, mga anak, huwag malikot sa pagkain ng taho at baka magkalat sa damit nyo, ha? Opo, Papa. Ang sarap. Nung mga sandaling yun, abala si Amy sa pagsandok ng taho para sa iba pang batang bumibili, hanggang sa mapalingon nang marinig ang isang pamilyar na boses mula sa kanyang tagiliran. Neng, ito yung bayad ng mga bata. Oh. Amy? Tay, Anong ginagawa mo dito? hindi ba dapat kong tanungin yan? Anong ginagawa niyo dito? Amy, pwede bang tsaka na lang natin pag-usapan to? Sa ibang lugar na lang kung maaari. Hindi pwede malaman ni Isa na... Na ano? Na may asawa at anak na kayo? Tay, iniwan niyo kami para sa ibang pamilya? Mga anak niyo rin ba sila? Ha? Kapatid ko rin ba sila? Hindi. Anak sila ni Isa pero para ko na rin silang anak. Mahal ko na sila at... Sige na, Amy. Umalis ka na at baka makita pa tayo ni Isa. Isa, siya pala ang babaeng kinalolokohan ninyo. Ang galing niyo naman, Tay. Kahanga-hanga ang pagiging ama at asawa mo sa kanila. Puntahan niyo ako bukas sa bahay nila Lolo Mikoy. Kung hindi, babalik ako dito at ako mismo magsasabi sa kanya ng katotohanan. Agad na umalis si Amy sakay ng kanyang pedicab. Walang boses na lumabas sa kanyang bibig nung mga oras na yun. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib dahil sa galit.
Hindi niya lubos maisip na magagawa silang abandonahin ng sarili nilang ama para sa bago nitong kinikilalang pamilya. Samantala, Parang ang tagal mo yata. Anong pinag-usapan niyo ng tindera ng taho? At mukhang seryosong usapan niyong yon, ha? ay nagpakwento lang ng konti. Nagulat lang ako dun sa tindera. Natuwa ako sa kanya. Napakasipag naman para mapagsabay pa ang pag-aaral at pagtitinda. Grabe ha, ilang minuto lang marami na agad kayo na pag-usapan. Kung sabagay, maganda yung nagtitinda ng taho at masipag pa, kaya kahit sino nga namang lalaki, magkaka-interes. Mahal naman, ayang ka na naman eh. Nagsiselos ka na naman. Wala yun. Isa pa, wala nang mas gaganda pa sa'yo sa paningin ko. Tsaka ang bata pa nun. Sa edad kong to, para ko ng anak yun kung sakaling nakapag-asawa ko ng maaga-aga. Huwag ka na magtampo. I love you. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Ay, talaga? Sabi mo yan ha? Ay, alam mo kung gaano ka namin kamahal ng mga bata. Nagpapasalamat ako na nakilala kita at kung gaano mo kami napapasaya. Kaya hindi ko na yata kakayanin pa na mawala ka sa buhay ko. Naging maayos man ang pag-uusap ni na Isa at Henry, hindi pa rin maiwasan na maghinala ni Isa dahil sa mga kakaibang ikinikilos ng lalaki. Kapansin-pansin na tila may malalim na iniisip si Henry. Ay, sinong babaeng yun sa buhay niya? Kailangan ko malaman kung anong ugnayan nila sa isa't isa. Ni minsan hindi pa ako nagkamali ng kutob, kaya alam ko at nababasa kong kilos ni Henry. Meron siyang tinatago sa akin. Samantala, Alam mo, naaawa ako kay Jaime. Matapos niyang malaman na may iba ng binabahay ang tatay niya, hindi ko mawari kung gaano kasakit yun para sa kanya. Lalo na't hanggang sa ngayon ay wala siyang ibang iniisip kundi ang kanyang mga kapatid. Ay, Alam mo, pareho naman may problema sina Henry at Winnie. Hindi naman siguro maghahanap ng iba kung... Aray, bakit mo naman pinitik ang uso ko? dahil hindi ko nagugustuhan niyang sasabihin mo. Aba, kung hindi pa sila nagkaanak ng anime, hindi pa niya malalaman na hindi si Winnie ang babae na gusto niya. Style yung mga lalaki, oo. Porke nakakita ng mas mapapakinabangan, kaya ayon, humanap ng iba. Kilala ko si Henry, tamad yun, kaya hahanap at hahanap talaga yun ng may kayang babae. Nakarma sana siya sa ginagawa niya. Isa din niyang si Winnie. Pasasaan ba't pagsisisihan niya na pinamigay niya lahat ng anak niya na parang kuting lamang? Ay, naku, Sus Mariosep. Ang sinasabi ko lang naman ay baka sakaling maayos naman ang pamilya nila kung maayos din magdala ang babae. Manahimik ka na dyan. Huwag ka na makipagtalo sa akin. Ay, oo nga. Ito na nga tatahimik na. Kung sa bagay, bakit nga naman ako makikipagtalo sa iyo babae ka nga pala. Lagi naman kayo ang tama. Matulog na lamang tayo. Huwag ka nang magalit, Sweetie Pie. Pakis nga ako. Musok ka doon. Huwag ka masyadong dumikit at mainit. Hindi naman mainit. Nilalamig nga ako Sige na. Tigilan mo ako, Mikoy. Kay tanda-tanda na natin, napakaharot mo pa rin. Aray ko, Sweetie Pie naman. Muntik mo nang tamaan yung ano ko. Kapag nabasag to, patay tayo dyan. Mabuti nga at nang madala ka naman. Magbago ka na. Kay tanda-tanda mo nang lintik ka. Pambihira naman buhay ito. Hindi na nga makaisa muntik pa mabasagan. Baka hindi na ako makapansiks nito. Anong sabi mo? Wala. Matulog na ka ako. Init ng ulo mo Huwag mo akong utusan na 1 linggo, ha? Akala mo dyan? Kinabukasan, maagang nagising ang mag-asawang sina Lola Linda at Lolo Mikoy. Gayon din si Jaime na katatapos lamang magwalis. Hindi muna sila magtitinda sa araw na yon dahil umaasa sila na pupunta si Henry para kausapin ang kanyang anak na si Jaime. Habang nagkakape sa balkonahe, panay naman ang irapan ng 2 matanda na agad namang napansin ng dalaga. Oh, Lolo, Lola, magkagalit po ba kayo?
Bakit ho pareho kayong nakasimangot at Huwag mo na lamang pansinin yan, lolo mo. Kulang lamang yan sa yapos. Siya nga pala, tingin mo, pupunta kaya ang tatay mo? hindi ko po alam, Lola. Pero sana nga po pumunta siya. Gusto ko pong malaman niya kung anong naging resulta ng ginawa niyang pag-iwan sa amin. Ay, gusto ko siyang sumbatan, Lola. Pareho lang sila ni Nanay. Pareho silang walang pagmamahal sa aming magkakapatid. Napaka-unfair po na habang masaya siya sa piling ng babae na yon at sa mga batang hindi naman niya kaano-ano, ako araw-araw na nangungulila sa mga kapatid ko. Hindi ko alam kung saan ko sila hanapin at kung kailan kami magkikita-kita ulit. Huwag ka mag-alala, Apo. Lilipas din ang lahat ng yan. Ang sakit na nararamdaman mo. Lahat ng pagsubok na pinagdaraanan at pagdadaanan mo pa. Yan ang huhubog sa iyo para maging mas matibay bago mo maabot ang mga pangarap mo. Salamat ho, Lolo. Buti na lang po, lagi kayong nariyan para palakasin ang loob ko. Pero ano po bang dahilan at hindi kayo nag-iimikan? Ano po bang pinagawayan ninyo? Ano? Kaya mo bang sagutin ang tanong ni Amy? Sagutin mo na mapahiya ka. Che, umaga na't lahat ay napakainit pa rin ang ulo mo. Pikon na ako sa'yo. Ay, tama na ho yan. Daig niyo po yung magjowang high school kung magtampuhan eh. Sige ho kayo, lalo akong malulungkot kapag di pa kayo nagbati. Lola, sige na. Huwag na kayo magalit kay Lolo. Alam niyo po ba, lagi niyang sinasabi na kayo ang babaeng pinakamagandang nakilala niya at mahal na mahal niya kayo. Apo naman, sabi ko naman sa'yo sikreto lamang natin yun eh. Baka naman nananaginip lamang siya nung sinasabi niya yon. O hindi ha, sadya naman maganda ka at kahit pa napakasungit mo at napakadamot mo sa gabi ay mahal na mahal pa rin naman kita. Ay siya, na, huwag ka nang magmaktol dyan. Kapag ikaw ay hinika kapag pinagbigyan kita ay sinasabi ko sa'yo, tatawag ako agad ng embalsamador. Siya, magluluto na muna ako at baka dumating si Henry. Kahit paano may maipakain man lamang tayo na magkaroon man lamang siya ng lakas ng loob na magpaliwanag ng mga kalokohan niya. Agad nang tumalima si Lola Linda at tumungo sa kusina. Ay, kita mo na, Apo. Wala talagang kakupas-kupas ang kasungitan ng lola mo. Kahit po lagi niya kayong sinusungitan, mahal na mahal niya pa rin po kayo, Lolo. Nakakatuwa nga po kayo eh. Siguro po, kung nagkaanak kayo, ang saya sa inyo po bilang isang pamilya. Alam mo, ang totoo niyan ay nag-ampun kami. Sa Maynila na siya pumipirme dahil naandoon ang kanyang trabaho. Sana nga ay makabisita naman siya dito sa atin. Abala yon, kaya siguro ay malimit na lamang kaming naaalala. Ayaw niyan tumira dito sa probinsya, kaya kung hindi ka dumating sa buhay namin ng lola mo, ay talagang kami na lang lagi ang magkasama dito. Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang nagtahulan ang mga aso, sabay na patingin sa lalaking papasok sa kanilang tarangkahan. O, nariyan na ang tatay mo. Ay, mukhang maayos na ang buhay niya ngayon, pero sana ganun din ang pamilya niyo kung... Mano ho, Ninong, pasensya na ho sa abala. Pumunta lang po ako para magkausap kami ni Amy. Buti naman at pumunta ka. Malaking bagay ito para gumaan ang pakiramdam niya. Siya, maiwan ko na muna kayo mag-ama nang makapag-usap kayo ng maayos. Anak, hindi ko alam kung paano magsisimulang sabihin sa iyo ang buong nangyari. Masyado nang marami nangyari at hindi ko na maaari pang iwanan ng bagong pamilya ko. Masaya ako sa kanila at napamahal na ako sa mga bata. Masaya? Napamahal na kayo sa mga bata? Ang galing naman. Kailangan ko ba kayong palakpakan? Ha? Sa tingin niyo magiging mabuting ama o tao kayo sa ginagawa niyo? Habang yung mga totoo niyong anak ay... Naisip niyo man lamang bang kalagayan namin? Kung kumakain pa ba kami? Kung humihinga pa kami? Nakakatulog ka ba sa gabi? Hindi man lamang ba kami sumagi sa isip mo?
Masisisi mo ba ako? Buong buhay ko, ngayon ko lang naranasan na magkaroon ng ganitong buhay. Yung akong inaasikaso't inaalagaan. Kaya tinalikuran niyo kami na totoo niyong pamilya? Naririnig niyo ba ang sarili niyo? Sobra kayong makasarili, Tay. Ngayon yung mga kapatid ko, lahat sila pinaampun ni Nanay. Hindi ko alam kung nasa ang mga kapatid ko. Pareho lang kayo. Bakit niyo pa kami pinanganak? Para'y paranas ang hirap ng buhay. Ano, yun lang ba dapat ang gampanan niyo sa amin? Isilang niyo kami tapos bahala na kami sa buhay namin? Ano kami, pusa? Kung ano man ang naging pasya ng nanay mo, siguradong yun ang alam niyang makabubuti para sa kanila. Ay, kung makapagsalita ka naman, alam mo kung tutuusin, napakalaki ng utang na loob mo sa akin. Aba, nung nakilala ko nanay mo, kahit papaano, may maayos pa akong trabaho. Kaya ikaw ang nakaranas na maayos na buhay kumpara sa mga anak namin na nanay mo. Dapat nga magpasalamat ka dahil tinanggap ko kayo na nanay mo nung iniwan siya ng tunay mong ama. Anong ibig niyong sabihin? Hindi kayo ang tatay ko? Oo, kaya sa halip na sumbatan mo ko, magpasalamat ka na lang. Sinungaling! Sinasabi mo lang yan para paniwalaan ko. Para hindi ko kayo sisihin. Ayaw niyo lang masisi sa lahat. Gusto niyo lang tuluyan takasan ang responsibilidad niyo sa amin. Sinabi ko lang kung anong totoo. Ang totoo, nandito ko hindi lamang para humingi ng tawad kung sakaling nasasaktan ka man sa sitwasyon natin. Amy, kailangan na lang nating tanggapin at magpatuloy na lang tayo sa kanya-kanya nating buhay. Huwag mo na lang sanang sabihin to sa nanay mo. Mula noon, hindi naman kita totoong anak pero tinanggap kita at inako na parang akin. Sana huwag mong kalimutan yon. Ito na sanang huli nating pagkikita at pag-uusap. Wala naman na talaga akong magagawa eh. Sino nga ba naman ako para sumbatan kayo? Gayong hindi naman pala kayo ang totoo kong tatay. Sana maging masaya kayo. Huwag sana kayong karmahin sa ginagawa niyo. Sige po, umalis na kayo't magpakasaya habang yung mga anak niyo ang nagsasakripisyo at lalaki na tanging ang matatandaan lang nila ay inabando na sila ng totoo nilang mga magulang. Umalis na kayo. Ay, sige na Henry, makakaalis ka na. Sana'y maging masaya ka sa buhay na pinili mong panindigan. Tandaan mo, hindi mo habang buhay na maitatago ang katotohanan sa bago mong kinakasama. Nung mga oras na yun, mula sa di kalayuan ay nag-aabang si Isa. Nagkukubli sa isang punong kahoy. Hinintay niyang makalabas ng tarangkahan si Henry at makaalis sakay ng motor na dala nito. Hayop ka, Henry. Sinasabi ko na nga ba? Ang lakas ng loob mo na maghanap pa ng iba at talaga namang tindera pa ng taho ang pinili mo. Humanda kayo sa aking dalawa. At ikaw naman malanding babae ka. Alamin mo sana kung sinong binabangga mo. Pagdating sa mga taong mahal ko, handa akong pumatay. Hindi mo makukuha sa akin si Henry. Nang makauwi ang lalaki, nagtaka siya kung bakit wala roon si Isa. Ang kambal naman ay abala sa pinapanood sa kanilang silid at hindi rin alam kung saan nagpunta ang kanilang ina. Ilang minuto lamang ang nakalipas, bumungad sa pinto ang nakangiting si Isa. Oh, nakauwi ka na pala. Akala ko pa naman maghapon ka dun sa bahay ng kaibigan mo. Ay, ano kasi may biglaan silang lakad mahal eh. Kaya umuwi na ako. Ikaw, saan ka nang galing? Sa palengke, ito, bumili ako ng prutas para sa kambal. Pakis nga sa mahal ko. Ang bango-bango mo naman. Buti walang pumulupot na sawa sa'yo dun sa bahay ng kaibigan mo. Joke lang. Alam ko namang hinding-hindi mo ako ipagpapalit sa kahit na sino man. Akin ka lang, Henry. Ako lang ang babae na dapat mong mahalin at kabaliwan. Sinisiguro ko yan. Isang umaga,
Muling napadaan si Amy sa subdivision kung saan nakatira si Henry at ang bago nitong pamilya. Nagulat siya nang makitang nakatayo si Isa sa harap ng tarangkahan at tila ba siya ay hinihintay. Miss, pabili nga ako. Mainit pa ba yan? Ibibigay ko lang sa asawa ko para mahimasmasan. Huwag mong damihan ng arnibal, ha? Hindi maganda sa katawan yan. Baka maumay agad si Henry at biglang umayaw. Hindi ba? Tama ho kayo. Nakakaumay nga ho kapag sobrang tamis. Alam mo, hanga talaga ako sa kasipagan mo, pati na rin si Henry. Akalain mo, nagtsatsaga ka magtinda ng taho, nabibilad sa init, at masyado yatang malaki ang pangangailangan mo. Pinag-aaral ko po kasi ang sarili ko. Yun lang po ang dahilan kaya kailangan ko magsipag. Ang importante naman po ay wala akong ibang taong inaapakan. Talaga? I mean, tama ka. Tama yan. Mas maigi na yan kesa maghanap ka ng lalaki na may pamilya na sa ngalan ng pera. Merong mga ganun eh. Buti hindi mo naiisip na gumaya sa kanila. Hindi ko po kayang gawin yon, lalo na't biktima ho ang pamilya namin ng mga babaeng basta na lamang pumapatol sa may asawa at may mga anak na. Sige ho, sa susunod na lang po ulit. Sandali, may dumi ka sa ulo. Tatanggalin ko lang muna. Ayan, okay na. Mag-iingat ka, ha? Salamat po. Sige po, ma'am. Kung ano-ano pang sinasabi mo. Ay nako, sana lang alam mo na ikaw ang babaeng tinutukoy ko. Kapag dumating ang araw na malaman mo ng totoo, sigurado akong kakainin mo lahat ng sinasabi mo. Ay, tama si na lolo't lola. Kesa magalit ako, aayusin ko na lang ang buhay ko at hindi ako susuko na mahanap ang mga kapatid ko. Balang araw, magkikita-kita ulit kami. Habang papalayo si Amy, nakangisi namang nakatanaw si Isa na pinagmamasdan ang hibla ng buhok na nasa kanyang palad. Sisiguruhin ko na hindi na magkakaroon pa ng interes sa iyong asawa ko. Pasalamat ka, naawa ako sa kalagayan mo. Dahil kung hindi, siguradong dobleng paghihirap ang mararanasan mo. Mula pagkadalaga, may alam na si Isa sa pambabarang. Natutunan niya yon sa kanyang lola at maging sa kanyang ina. Tubong si Kihoram mga yon at lumipat lamang sa Quezon kung saan naging maayos ang negosyo ng ama ng babae nung yun ay nabubuhay pa. Kinalaunan, siya na ang namahala at mas napalago niya pa yon. Dahilan para gumanda palalo ang buhay na meron siya. Nung araw ding yon, pagka-uwi ni Amy, pakiramdam niya siya ay pagod na pagod. Alam mo, Apo, nasusobrahan ka na sa trabaho. Kailangan mo rin magpahinga. Huwag mong abusuhin ang sarili mo. Kapag nagkasakit ka, lalo ka lamang mahihirapan. Okay naman ho ako kanina eh. Bigla na lang po talagang bumigat ang pakiramdam ko mula nung makausap ko yung babae ni... Ay, oo nga pala, hindi ko na nga pala siya tatay. Ay, kung sakali man, buhay pa kaya yung totoo kong tatay? Tanging nanay mo lamang ang makakasagot ng tanong na yan. Kaya lamang ay kilala mo naman ang nanay mo. Siguradong hindi mo makakausap ng maayos yon, lalo na ngayon. Hindi na lamang pala sa sugal nagpapakalulong, pati na rin sa alak. At ang nakakatakot pa ay baka kung ano pang kalokohan ang gawin niya na kanyang ikapahamak. Nasisiraan na yata ng bait yung si Wenny. Ayaw ko na ho silang isipin pa. Wala naman po akong magagawa eh. Kung habang buhay ko po silang poproblemahin, pahihirapan ko lang po ang sarili ko. Gusto ko na rin ho silang kalimutan. Yung mga kapatid ko na lang po ang mahalaga para sa akin. At kayo na po ni Lolo ang mga magulang ko. Matutulog na po muna ako, Lola. Kapag gumanda po ang pakiramdam ko, tutulungan ko na lang po kayo magluto maya-maya. Ay, huwag na. Intindihin mo na lamang ang sarili mo. Magpahinga ka at magpagaling. Kita mo, ay parang kilalagnat ka na nga yata. Ay. Pagsapit ng gabi, lalong sumama ang pakiramdam ni Amy. Para siyang sinisilaban ng apoy dahil sa init na kanyang nararamdaman. May naririnig din siya na bulong na hindi niya maunawaan kung saan nagmumula.
Mabuti na lamang may alam sa panggagamot si Lola Linda. Kumuha siya ng pinggan at kandila at agad na tinawa si Amy upang malaman kung ano ang nangyayari sa dalaga. Isang babae na may mahabang buhok at nakasuot ng kulay itim. Kinunang kanya ng buhok para paglaruan. Isang mangkukulam o mambabarang ang may gawa nito. Mikoy, kailangan kong gumawa ng paraan upang hindi niya tuluyang masaktan si Amy. Ngayon pa lamang ay paparanas ko na sa kanyang sakit upang malaman niya kung ano ang maaaring mangyari kapag pinakailaman niya ang apo natin. Pero sino naman kaya ang may gawa niyan? Sino ang mangkukulam na tinutukoy mo? Base sa kwento niya kanina, nakausap niya yung kinakasama ni Henry. Maaaring yun ang may motibo para gawin to. Pwedeng may alam siya sa kung sino si Amy sa buhay ng asawa niya. O pwede ring insecure lamang siya sa ganda nitong apo ko. Bantayan mo muna siya, ha? May gagawin lamang ako sa kusina. Wag na wag mo kong iistorbohin kung hindi ay ikaw ang babarangin ko. Naintindihan mo? Ay, ayan ka na naman oo. Akala ko ba tinigilan mo na yan? Huwag ka nang sumuway pa, Sweetie Pie. Alam ko kung anong ginagawa ko. Bantayan mo yung apo natin. Huwag mo munang tutulugan. Sandali lamang ito. Nang makarating sa kusina, agad na nagsindi ng mga kandilang kulay pula ang matanda. Kumuha siya ng palanggana na may tubig. Ilang sandali pa, umupo yun at nag-usal ng mga salita na tila ba ibinubulong sa hangin. Samantala, Sino ka? Bakit mo ako pinipigilan? Hindi ako makahinga. Ano ba? Mahinang nilalang. Hindi lang yan ang kaya kong gawin sa'yo kapag pinagtangkaan mo pang muli ang buhay ni Amy. Kung gusto mo pang mabuhay at makasama ang mga anak mo, tigilan mo siya. Hindi ko naman balak na patayin siya. Gusto ko lamang siyang turuan ng leksyon dahil sa tanga. Huwag kang padalos-dalos sa mga bagay na hindi ka naman sigurado. Dahil sa inyong dalawa, ikaw dapat ang pinahihirapan. Alamin mo kung ano ka sa buhay ng lalaking kinababaliwan mo. Anong ibig niyang sabihin? Ano ba talagang kailangan ko malaman tungkol kay Henry? Kinaumagahan, naging maayos na ang lagay ni Amy. Sa katunayan, masiglang-masigla na siya at tila ba walang nangyari. Binalaan naman siya ng kanyang lola na wag na munang pumunta sa subdivision kung saan nakatira sina Isa at Henry. Makalipas ang ilang buwan, nag-aral na sa kolehiyo si Amy. Dahil magaling sa klase at matataas ang grades, nakapasa siya sa scholarship, kaya naman miscellaneous fee lamang ang kanyang kailangang bayaran. Isa sa mga anak ng kapitbahay nila noon ang nakapagkwento sa kanyang nanay Wenny na doon siya nag-aaral, kaya naman isang araw hindi inaasahan na pinuntahan siya nito. Papauwi na sana ang dalaga nang bigla na lamang siyang hinarang ni Wenny at kinuha ang kanyang bag. Nay, ano ba? Anong ginagawa niyo? Akin na yan. Walang imik, ngunit nakangising may hinahalungkat sa bag ang ina nito hanggang sa makuha ang wallet ng dalaga na noon ay may lamang 5,000 na naipon niya nung linggong yon sa pagbebenta ng mga kakanin sa kanyang mga kaklase at kakilala. Ito ang kailangan ko. Ayan ang bag mo. Sandali, akin ho yan. Hindi niyo pwedeng kunin yan. Pinaghirapan ko ho yan at may paggagamitan ako. Nayakin na. Nakikiusap ako. Huwag niyo na hong dagdagan pang sama ng loob ko sa inyo. Hindi ba kayo napapagod sa ginagawa niyo sa akin? Aba, ang damot mo naman. Napakayabang mo pa. Nakasuot ka lang ng uniforme, akala mo kung sino ka na? Hoy, kulang pa to. Hindi mo alam kung paano mo ako pinahirapan nung ipinagbubuntis kita, kaya wala kang karapatang magreklamo.
Napakasama niyo talaga. Sana hindi ko na lang kayo naging magulang. Sana hindi niyo na lang ako pinanganak. Wala kang karapatang sigaw-sigawan at ipahiya ako rito, ha? Kahit anong gawin mo, nanay mo pa rin ako. May karapatan ako sa'yo at dapat lang napakinabangan kita. Buiset! Nanginginig ang kamay at wala nang nagawa pa si Amy para agawin ang perang kinuha ng kanyang ina. Napahagulhol na lamang siya nung mga oras na yun, sabay sakay ng tricycle pauwi sa kanilang bahay. Samantala, pababa na si Winnie ng tricycle sa tapat ng isang paaralan di kalayuan mula sa sakayan ng jeep. Kitang-kita niya si Henry habang may inaalalayang mga bata at maya-maya hinagkan pa ng lalaki ang ina ng mga batang yon na si Isa. Dahil nagmamadali, hindi niya napansin na lumihis ang kanyang wallet nang ilagay niya yon sa bag at nahulog sa upuan ng tricycle. Wala siyang ibang nasa isip nung mga oras na yon kundi sugurin si Henry at ang kabit nito. Mga walang hiya! Ang kakapal na mukha niyo! Winnie, anong ginagawa mo? Aray, tama na! Bitiwan mo siya. Ano ba? Bitiwan mo sabi eh. Oy, matapang ka pala talaga, ha? Anong karapatan mo para sampalin ako, ha? Sino ka? Ayun! Dapat tinanong mo muna ako bago mo ako sinampal. Dahil sa ating dalawa, ikaw dapat ang sinasampal na magising ka sa katotohanan. Kabet! Napakalandi mo para agawin sa akin ang asawa ko. Ayan, magsama kayo. Kaya pala nagawa mo kaming iwan ng mga anak mo dahil sa babaeng ito. At saka, mukhang nagpapakatatay ka pa sa hindi mo naman kaano-ano, ha? Ang kakapal nyo, mga hayop! Hindi pa ako tapos sa inyo! Babalikan ko kayo! Gagawin ko rin miserable ang mga buhay ninyo, pati ang mga anak ninyo! Namilipit si Henry dahil sa malakas na pagkakasipa ni Winnie sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Paano mo nagawa sa akin to? Ano bang ginawa kong mali para lokohin mo ko ng ganito? Mahal, magpapaliwanag ako. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Ikaw na ang mahal ko ngayon. Alam ko kahit hindi ko sabihin, nararamdaman mo yun. Natakot lang ako na baka hindi mo na ako tanggapin sa oras na malaman mo na may mga anak ako at may asawa. Tapos na kami ni Winnie. Wala na rin akong dapat problemahin dahil pinaampun niya na yung mga anak namin. Kaya ano? Kaya dapat maging masaya pa ako? Ganun ba? Pumalakpak ako sa tuwa? Lumundag at magpasalamat? Isang malaking pagkakamali na niloko mo't sinaktan ako, Henry. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Kinagabihan, sa isang silid kung saan isinasagawa ni Isa ang ritual sa pambabarang at pag-aalay ng dasal sa kanyang kinikilalang Panginoon. Gusto ko lang naman na masayang pamilya. Gusto ko lang sana maging masaya ang mga anak ko. Akala ko naman hindi ka lang handang pakasalan ako, kaya sa loob ng mahigit 1 taon, hindi mo pa rin ako niyayang magpakasal. Yun pala dahil kasal at may asawa ka na talaga. Hindi ako makakapayag na mawala ka pa sa akin. Mamamatay ako kapag nawala ka, Henry. Kailangan kita at ng mga anak ko. Ngayon, batid ko na ako ang mahal mo at tanging mamahalin mo. Ang kailangan ko na lamang gawin ay patayin ang asawa mo. Ang lakas ng loob niya para ipahiya at saktan ako. Bago mo pa man masaktan ng sino man sa mga anak ko, tatanggalan na kita ng lakas para gawin yon. Tingnan lang natin kung talagang matapang ka. Sisiguruhin ko na luluhod at gagapang ka sa lupa para lang magmakaawa sa buhay mo. Matapos sindihan ang mga kandila, binuksan niya ang isang garapon na may mga iba't ibang laman na insekto. Wala ng buhay ang mga yon, ngunit matapos ibulong ang ilang kahindik-hindik na salita, ay bigla na lamang yun naggalawan, gumapang papalabas ng garapon, at tumulay pa sa kamay ni Isa. Mga alaga ko, ngayon tutulungan niyo akong pahirapan, sindakin at patayin ang babaeng yon.
Samantala, Lintik talaga. Pera na nawala pa. Saan ko kaya naiwala yun? Buisit kasing babae yun eh. Lalong-lalo nang magaling kong asawa. Malaman ko lamang kung saan kayo nakatira. Pauulanan ko kayo ng bato. Ay, paano na kaya ako nito? Sayang ng 5,000. Kapag minamalas ka nga naman talaga, oo. nang gabi ring yun, papahiga na sana si Weni nang mapansin niyang may sumisitsit at bumubulong sa kanyang tainga. Kasunod noon, may lumitaw na itim na maliliit na bukol sa kanyang balat na tila ba natuyong bulutong. Napakakati ng mga yon at hindi niya magawang pigilan ang sarili na kamutin hanggang sa dumugo na ang mga sugat. Napahiyaw pa siya nang makita ang mga insekto na lumalabas mula sa ilang sugat sa kanyang leeg at dibdib. Ano nangyayari sa akin? Ano mga to? Tulong! Tulungan niyo ako! Ayaw ko pa mamatay! Naging mas malubha ang kalagayan ng babae. Kumalat ang balitang yon sa kanilang mga kapitbahay at agad naman yung nakarating kay Amy. Punta mo yung nanay mo. Nakakaawa. Kapag nakita mo lagay niya, siguradong, basta, kailangan niya ng tulong. Alam ko masama ang loob mo sa kanya pero kahit anong mangyari, nanay mo pa rin siya. Ay, sige, susubukan kong dalawin siya bukas. Salamat. Nang makauwi si Amy, agad niyang ipinaalam kina Lola Linda ang kanyang natuklasan. Baka sakaling mabawasan ang sama ng ugali kung totoo man na may sakit siya. Sasamahan kita bukas para masigurong hindi kanya masasaktan. Hindi na rin ako makakapayag pa na pagbuhatan kanya ng kamay at kung ano-ano pa. Ako, hindi niyo ba ako isasama? Hindi, dito ka lang at magbilang ng mga lamok dito sa loob ng bahay. Kasi naman magkita pa kayo ng ex mo. Akala mo ba hindi ko alam na kapitbahay lamang nila yung babae na kinababaliwan mo noon? Ay, sus, Mikoy, manigas ka dyan. Ay, ayan na naman kayo. Nagsisimula na naman kayo eh. Kinabukasan. Anong ginagawa niyo dito? Ano? Masaya ka na ba na makita ako sa ganitong kalagayan? Hindi ho madaling ipagsawa ng bahala na lamang lahat ng ginawa niyo sa akin. Pero hindi ho ito ang tamang panahon para magbilangan pa tayo ng sama ng loob. Gusto ko lang ho kayong tulungan at malaman kung bakit kayo nagkakaganyan. Ay, hindi ko alam. Basta, nagsimula ito nung magkita kami ng tatay mo at nung lintik na kabit niya. May samang kukulam siguro o kung ano man ang babaeng yon. Siya nga, tama ang hinala ko. Ngayon, nakahanap ka na ng katapat. Ang tawag dyan ay karma dahil sa mga ginawa mo. Ay, bakit ako pa? Siya na nga tong kabit, siya pa tong... Kapag gumaling ako, hahanapin ko, tutuluyan ko na siya para kung sakaling makulong man ako ay ayos lang. Wala naman na akong pamilya. At higit sa lahat, ang importante, makaganti ako sa ginawa niya sa akin. Kumalma ka lamang, Weni. Tingnan mo nga yung lagay mo. Hirap-hirap ka na nga eh. Masyado ka pa rin matapang. Hindi ako makahinga. Nilang, gamutin niyo ako. Parang awa niyo na. Anong mga yan? Bakit ang daming uod? Binabarang nga siya. Akalain mo yon. Akalain mo malawak din pala ang kaalaman niya sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Ay siya, panahon na para turuan ko rin siya ng leksyon. Kailangan niya rin matutong ilugar ang kanyang sarili. Ihiga mo na maayos ang nanay mo. Isara mo ang mga bintana at pinto. Kailangan kong may sagawa ang ritual sa lalong madaling panahon. Bago niyo pa man tuluyang bawiin ang buhay ni Weni. Agad namang sumunod ang dalaga sa utos ni Lola Linda. Pagkatapos ay inumpisahan niya na ang panggagamot sa pamamagitan ng pag-alis ng mga insektong nasa katawan ni Weni na dahilan ng labis na kanyang panghihina. Pagkatapos, agad namang kinausap ni Lola Linda ang mambabarang na siyang may gawa ng lahat ng yon sa pamamagitan ng isang ritual.
Alam kong natatandaan mo kung sino ako. At alam mo rin kung anong kaya kong gawin. Sa pagkakataong ito, inuutusan kitang tanggalin ang sumpa sa taong ito. Dahil kung hindi, makakatikim ka sa akin. Alam mo sa sarili mo na may kasalanan ka at may karapatang magalit ang legal na asawa. Kaya saan ka kumukuha ng lakas ng loob na siya pa ang barangay mo, ha? Oo nga't masama ang ugali nito, pero hindi tama na magmatapang ka. Kung may dapat mang kagalitan, ay ang lalaking wala nang ginawa, kundi ang magsinungaling at takasan ng kanyang responsibilidad. Samantala, nung mga oras na yon, habang naliligo si Isa ay hindi siya makahinga, na para bang may sumasakal sa kanyang leeg. Lagi mo na lamang akong pinakikialaman. Oo na, kasalanan ko na. Titigilan ko na siya. Basta wag niya na lamang kaming guguluhin pa. Huwag ka mag-alala. Mukha namang wala na siyang planong balikan ng lalaking minsan nang nanloko sa kanya. Ikaw, ano bang meron si Henry at hindi mo mapakawalan? Para kang nag-aalaga ng sawa na siya rin lilingkis at lalaban sa iyo ng buhay. Kaya kung ako sa iyo, gumising ka na sa katotohanan. Mahal ka lang niya dahil naibibigay mo ang pangangailangan niya. Hindi na siya magbabago pa. Tingnan mo ang sarili mo. Nakakagawa ka ng malaking kasalanan dahil lang sa isang walang kwentang lalaki. Tandaan mo, posibleng ikaw rin o ang mga anak mo ang magbayad sa mga pinaggagawa mo. Manahimik ka na. Sino ka para diktahan ako? Wala kang alam sa nararamdaman ko. Ganon ha? Ako talaga'y ginagalit nito Etong sa'yo. Nung mga sandaling yon, pilit na binubuksan ng kambalang pinto ng CR habang umiiyak ang mga bata. Pumasok sila at lalo lamang natakot nang makita ang dugo sa ilong ng kanilang ina. Mama, gising po! Gising po! Mama! Nung mga sandaling yon, nasa isang silid lamang si Henry. Hindi makatayo, makakilos at makapagsalita dahil na rin sa pambabarang ni Isa. Mas minabuti pa nung nasa ganong kalagayan ang lalaki upang masiguro na hindi na makakaalis ng bahay. Nang magkamalay ang babae, nakita niya kung gaano nag-aalala sa kanya ang kanyang kambal na anak, na patuloy pa rin sa pag-iyak habang nakayapos sa kanya. Patawarin niyo ako, mga anak ko. Para sa inyo, itatama na ni nanay ang lahat. Mahal na mahal ko kayo. At mas mahalaga kayo higit sa ano pa mang bagay dito sa mundo. Makalipas ang isang linggo, muli nang nakabangon si Henry at nanumbalik na ang dati nitong lakas. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa iyo. Pinapatawad naman na kita. Naiintindihan ko kung bakit nagawa mo to sa akin. Kasalanan ko naman talaga. Nasaktan kita at... Tama na. Huwag na nating lokohin ang sarili natin. Kailanman hindi magiging tama ang pagsasama natin. May pamilya ka, may mga anak ka. Pero wala na sila. Wala na akong babalikan. Kayo na ang pamilya ko. Kaya ko silang alagaan at buhayin. Wala akong hindi kaya para sa mga anak ko. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na pagsisihan at ayusin ang pamilya mo. At kung hindi mo na magagawa yon, baka nga, hindi ko na problema yon. Makakaalis ka na. Isa, buksan mo tong pinto! Isa! Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero mas mahal ko ang mga anak ko. Ako lang ang kailangan nila at wala nang iba pa. Makalipas ang ilang buwan, nagpatuloy sila sa kani-kanilang mga buhay. Bumalik sa pagtatrabaho si Henry. Masaya naman si Isa sa piling ng kanyang mga anak at naaasikaso niya ang mga yon kahit abala siya sa kanyang negosyo. Kumuha siya ng katuwang sa pagbabantay sa kanyang mga supling.
Samantala, patuloy naman sa pag-aaral si Amy habang si Weni naman ay bumalik na sa dati nitong kinagawian. Sugal dito, sugal doon, utang dito, utang doon. Naging suki rin siya ng kanilang barangay dahil madalas masangkot sa away sa kanilang mga kapitbahay. Mabuti na lamang hindi niya na ginugulo si Amy. Natakot din siya dahil binalaan siya ni Lola Linda sa kung anong pwede nitong gawin kapag ginulo niya pa ang dalaga. Isang araw, habang masayang nagkukwentuhan sina Lolo Mikoy, Lola Linda at Amy, biglang dumating ang isang binata na may dalang malaking bag at may bitbit na kung ano-ano. Lolo? Lola? Surprise! Namiss ko kayo ng sobra. Teka, sino po siya? Ay, siya yung kinukwento namin sa'yo kapag tumatawag ka. Pambihira naman talaga oh. Sa edad niyong yan, nagawa niyo pa mag-ampon. Sa halip na sarili niyo na lang ang, excuse me, akala mo sa akin, pabigat kina lolo at lola? Aba, nagtatrabaho, tumutulong ako para may panggastos kami araw-araw. Hindi katulad mo na matapos tulungan, iniwan mo sina lolo at lola. Ngayon ka nga lang bumalik tapos, abay, huwag naman kayo mag-aaway. Pambihira naman oo. Tuloy ka sa loob, apo. Ilagay mo muna dyan ang mga gamit mo dahil yung kwarto mo ay... Pati po ba naman yung kwarto ko pinamigay nyo na rin? Dapat pala hindi na lang ako umuwi. Di bumalik ka na sa Maynila. Gusto mo ihatid pa kita gamit yung pedicab na ginagamit namin sa pagtitinda ng taho? Yak! Sa forma kong to, isasakay mo ako doon? Bakit? Hindi mo kaya? Kasi maarte ka. Hindi mo nga pala afford mabuhay dito sa probinsya. Di ikaw na. Akala mo naman ikinapogi mo yan? Duh! Alam mo, nakakapikon ka. Mas nakakapikon ka, ang yabang mo. Ano? Hindi ba talaga kayo titigil? Ay, sorry po Lola, ikaw kasi. Ano ako? Ikaw nga dyan eh. Ay, para kayong mga aso't pusa. Ang mabuti pa, kilalanin niyo muna ang isa't isa na magkasundo kayo. Magpalit ka na ng damit, Migo, at ipagtitimpla kita ng kape. Mula nung araw na yun, walang araw na hindi nag-iiringan sina Migo at Amy. Maliban sa kapwa nagseselo sa atensyon ng dalawang matanda, ay sadyang hindi sila magkasundo sa anumang bagay. Samantala, Ma'am, may magnanakaw pong pumasok dito sa bahay. Pumasok po sa kwarto at naubos po lahat ng laman ng kabinet niyo, ma'am. Hindi ko po napigilan dahil may dala po siyang baril. Sino ang magnanakaw na yon? Namukha niyo po ba? Hindi po, pero may piklat po siya sa braso at medyo matangkad na moreno. Si Henry, hayop siya. Hindi man lamang siya natakot. Ang lakas ng loob niya. Humanda siya sa akin. nang makauwi si Isa, hindi siya nagdalawang isip na muling barangin ang lalaki at tuluyan ng tapusin ang kasamaan noon. Nung mga oras na yon, masayang-masaya si Henry kasama ang bago niyang babae na kinakasama. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Napakaraming pera ni Isa. Siyempre, pagkatapos kong alagaan yung mga anak niya, hindi naman ako makakapayag na hindi ako makikinabang sa pera niya. Ano siya? Sinuswerte? Ang galing-galing mo talaga. Ay, sandali lang. Hindi ako makahinga. Ang sakit ng tiyan ko at ang sakit ng ano ko. Nang ano? Natatakot naman ako. Teka, ano mga yan? Kadiri, huwag ka lalapit sa akin. Aalis na ako, pero syempre dadalhin ko to ha. Bahala ka dyan. Bumalik ka dito. Tulungan mo ako. Kasabay ng paglabas ng mga insekto sa mata, ilong at tainga ni Henry, tuluyan na rin siyang binawian ng buhay. Kung alam ko lang na gagawin mo sa akin to, sana nun pa kita tinuluyan. Sana hindi na lang kita minahal. Traidor ka.
Makalipas ang ilang taon, natapos na ni Amy ang kanyang pag-aaral. Isa na siyang ganap na guro at naging estudyante niya pa sa high school, ang kambal ni Isa. Kaya pala parang pamilyar ka sa akin, teacher. Ikaw na pala yan. Masaya ako na nagsumikap at nakatapos ka. Siguro kung nabubuhay ang tatay Henry mo, nagsisisi na siya na iniwan niya kayo ng mga kapatid mo. Imposible naman ho yun. Di bali ho, nakita at nakakasama ko naman ho ang tunay kong tatay na matagal na rin po pala akong hinahanap. Si nanay naman po, kakalaya lang sa kulungan dahil sa mga kinasangkutan niyang kaso. Ay, alam mo, hanga ako sa'yo. Kasi hindi ka man sinuwerte sa magulang, hindi mo hinayaang maging hadlang yon para sa pangarap mo. Sige, teacher, salamat ha. At pasensya na sa mga salamat din po. Kalimutan na po natin yon. Ang mahalaga, okay na tayo ngayon. Masaya, payapa, at malaya na sa nakaraan. Nang makalabas na sa gate ng school si Amy, kumaway mula sa di kalayuan ang kanyang boyfriend na si Migo. Masaya naman siyang lumapit at yumakap dito. O bakit? Napagod ba ang baby ko sa maghapong pagtuturo? Hindi namiss lang kita. Kumusta ka? Akala ko, bukas ka pa makakapunta eh. Pwede ba naman yun? Ngayon ang anniversary natin. Alam mo baby, nakakatuwa no? Sino mag-aakala na magkakatuluyan tayo? Halos isuka mo ako nung una. Paano? Napakayabang mo kaya nun? Akala mo kung sino porke galing ng Maynila, ang arte-arte? Sorry na. Nagbago naman na ako. Tama ka naman talaga. Naging mayabang ako at ikinahihiya ako ang buhay na meron ako nun. At sobrang mali yun. Maswerte ako na nakilala kita at natuto akong maging humble. Natuto akong mahalin ka ng sobra-sobra. Sira, tara na nga, umuwi na tayo nang mailabas na natin sina lolo at lola. Siyempre hindi kumpleto ang celebration kung hindi natin sila kasama. Nang makarating sila sa bahay, agad na ring umalis ang mga yun para mamasyal at kumain sa labas, kasama ang mag-asawang matatanda. Manghang-mangha naman ang dalawang matanda na makapasok sa isang mamahaling restaurant. Ay, Diyos ko po! Ano ito, kaharian? Dito ba talaga tayo kakain? May pambayad ba tayo dito? Lola naman, oo naman po. Basta lahat ng hindi natin nagagawa noon, hindi natin nakakain at parte lang ng imahinasyon natin, lahat ng yun gagawin natin na magkakasama ngayon. Salamat mga apo. Napakaswerte namin sa inyo pero hindi nyo naman kailangan gawin ito. Ipunin nyo na lamang para sa pagpapakasal ninyo. Kasal? Anong kasal? Wala pa naman ho kami na pag-uusapang... Lolo talaga. Sabi ng sikreto muna yun eh. Siya, nandito na rin naman tayo kaya... Baby, alam mo kung gaano ka kahalaga at gaano kita kamahal. Kaya sana, wag mong tatanggihan ang alok ko. Will you marry me? Ikaw talaga? Lagi mo na lang akong pinapaiyak. Oo naman. Yes. Pagkakasalan kita. Ganyan na ganyan din ako sa iyo, sweetie pie. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagsisisi na ikaw ang pinakasalan ko kahit pasaksakan ka ng ano. Sabihin mo, ituloy mo sasabihin mo kung gusto mong isang linggong matulog sa labas ng kulambo. Sweetie pie naman, nagbibiro lang naman ako eh. Huwag ka naman magalit. Ito naman oh. Huwag mo akong kakausapin. Nagugutom na ako. Yun, nakakatuwa naman, lumalablay, buti pa yung kwento. At dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Simulan po natin kay Hayashi Megan, Mel Santa Rita, kay Kaizini, Philip Adano, Bisaya Vloggen, hi po kay Finky Rusi 14, Marcos Balingasa at Romela Terrado from Bob Dylan Dingkong. Hi po kay Irma Umali, kay Jubel Baldonasa, kay Rogelio Moresquita, kay Edgardo Fontanilla, Gay Somodio, Jessica Sobremonte, Febe Ranyada, kay Miko, Kate,
Hannah, Audrey, JD, Sabi. Happy birthday po kay Nico from Lea Hasegawa. Hello po sa lahat ng Fanatics Aswang ng Tabakeria at Blaugrana Company from Annalyn Songkayon. Pasensya na po kung mali ang pronunciation ko. Hi po kay Maria Maylene Mejia, kay Rezaline Punan, kay Zenny Guardian from Quezon Province, kay Marilyn Vinancio, kay Zenaida Deza, kay Mari of UAE, mag-iingat po kayo palagi, kay Jenmer Garcia, kay Larry Gumangan, ingat po kayo. Kayo po ang mga idol namin dyan, boss, sa ibang bansa. Kay Roseda Bakel, o Rosda Bakel, kay Marlon Quieta, kay Johnny Zemato, Lady Dam, Marilor Guevara, Revilla Espiamba, kay Jocelyn Arroyo from Andrea Fernandez, kay Teacher Cielo Baal from Bicol. Hi po kay Richel Torres ng Gapan from Joven Torres. Hi kay Olive, kay Marieta Yoto, kay Ninita Lozada, Reza Dominguez, Ramil Fariolin, Kim Seca, Rowena Dumanat, kay Elsa Havinia, kay Chona Baynosa, kay Filipina Palsario, Maria Rivera, Madir Lilay sa Japan. Hi kay Cherry Mukbanger ASMR, kay Chloe Margaret, at Aviana Samantha from Antonio Ortanes Jr. Hi kay Geraldine Rubio from Hobby Jerams Rublar. Hi po kay Vanji Sambile from Kuwait. Ingat po kayo dyan. Kay Janet Cisneros, kay Nita Canillas, kay May Peña from LA, kay Jonalyn De La Cruz, kay Ibyang, ang singing muchacha from Taiwan, idol. Hello din po kay Jan Rain, kay Sheila Benito, kay Tita Tessie, kay Josie Prado of Bicol from Sydney Crosswind. Hi din po kay Jingjing De Castro at kay Janice Suarez. Para po sa mga hindi natin nabati ngayon, marami pa po tayong video. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.